Sabi ni Ali bin Abi Talib, dapat natin itong matutunan, alipin ni Allah. Dapat natin itong matutunan. Hindi yung sasabihin mo lang, ako man ay natatakot kay Allah. Natatakot ka ba kay Allah? Ya akhi, natatakot ka ba kay Allah? Sasabihin niya, oo, natatakot ako kay Allah. Pero hindi mo nakikita na nagsasala. Hindi mo nakikita na nagiging mabuti sa kapwa. Sinusuway niya ang kanyang dalawang magulang. Pero natatakot daw kay Allah. Subhanallah. Sabi ni Ali bin Abi Talib, al-khawfu min al-jalil. Ang takwa ay ang khawf, ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tatrukal muharramat. Iiwan mo yung mga muharramat. Nahnu kulluna na'lam mada al-haram. Mada al-muharramat. Kulluna. Lahat tayo ay alam kung ano ang haram. Haram ba ito? Halal ba ito? Kahit ultimo bata, alam niya, haram. Kapag pinagalinan mo siya, wag mo yung gawin, hindi niya gagawin. Lahat tayo alipin ni Allah. Lahat tayo alam natin ang haram. Kung alam mo na haram, iwan mo na. Utruk akhil habib. Utruk. Hadihil muharramat. Iwan mo na ang ganitong mga muharramat. Dahil yan ang tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tatruk al muharramat. Iwan mo ang mga muharramat. Yan ay kabilang sa takwa. Pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, al-qana'atu bil qalil. Al-qana'atu bil qalil. An tarda bima qasama Allahu lak. Bawat isa, al-qana'atu bil qalil, ang ibig sabihin ng al-qana'atu bil qalil ay maging kontento ka sa biyayang ipinagkaloob sa iyo ni Allah. Ha, ganun pala. Kasama pala yun sa takwa. Kasama pala sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, an tarda bima qasama Allahu lak. Minat taqwa. Kasama pala sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging kontento ka sa mga bagay na ipinagkaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama yun, alipin ni Allah. Kasama yun, alipin ni Allah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karamihan sa mga tao, sabihin na natin, nababagsak sila dito. Dahil sa sobrang taas ng ambisyon siguro. Hindi masama, alipin ni Allah. Hindi masama na mag-ambisyon ka ng mataas. Hindi masama yun. Basta't huwag mong kalimutan ang mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag mo ring kalimutan ang mga rizki, ang mga biyayang meron ka. Qabla an tanzura ila ni'matin mafkuda, alayka an tanzura ila ni'matin mawjuda. Bago mo tignan yung mga biyaya na wala sa iyo, hindi pa dumating sa iyo, ya akhil habib, alayka an tanzura ila ni'matin mawjuda. Tignan mo muna yung mga biyayang meron ka. Kung meron kang kotse ngayon o kung meron kang motor ngayon, hindi masamang mag-ambisyon ka ng kotse, pero magpasalamat ka sa motor na meron ka. Merong mga tao na walang motor, nagbibisikleta lang. Ganyan ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binigyan niya tayo ng napakagandang payo para makita natin ang biyaya. Kabilang ito sa takwa. Kabilang ito sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. O kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakinggan nating mabuti at unawain nating mabuti, alipin ni Allah. Kung paano natin para makita natin ang biyayang ipinagkakaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Tumingin kayo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga tao na mas mababa sa iyo. Pinag-uusapan natin dito ay ang ni'ma. Ang ni'ma, ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto mo na makita sa iyo ang ni'ma, ang rizki, ang biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, tumingin ka sa mas mababa sa iyo. At huwag kang tumingala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang iman, pagdating naman sa iman, pagdating naman sa pananampalataya, hindi katulad ng ni'ma. Kung ang ni'ma, kung gusto mo makita ang biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, tumingin ka sa ibaba mo. Pero kapag iman, kung usaping iman, huwag kang tumingin sa baba. Mas tumingin ka sa taas. Tumingin ka sa mga taong malakas yung iman para lumakas din ang iyong iman. Magkaibang ni'ma at saka iman. Ganun alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qana'atu bil qalil.
Maging kontento ka sa bagay, mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hada min taqwallah. Kabilang yan sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, sabi ni Ali bin Abi Talib, al-isti'dadu liyawmir rahil. Al-isti'dadu liyawmir rahil. Ang paghandaan mo ang araw kung kailan darating ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nagkulang sa pagbibigay ng payo sa atin. Sabi niya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kun fid dunya akhi al-habib ka'annaka 'abir, ka'annaka gharib. Mamalagi ka dito sa mundo na para kang estranghero. Katulad nito, may mga estranghero. Tanungin niyo sila ano ang kanilang dinala. Nagdala ba sila ng refrigerator? Nagdala ba sila ng dinala ba nila ang kanilang bahay? Tatanungin niyo sila kung ano ang kanilang dinala, sasagot na nila sa inyo, ang dinala nila kung ano lang yung kakailanganin nila sa kanilang paglalakbay. Dati ang paglalakbay kamelyo o paglalakad lang. Ngayon, magdadala sila ng mga bagay na hindi nila kakailanganin sa kanilang paglalakbay. Dadalhin at dadalhin ng taong naglalakbay yung mga bagay na kakailangan niya sa kanyang paglalakbay. Ganyan ang mga taong naglalakbay. At ganyan din tayo dito sa mundo, alipin ni Allah. Mamalagi tayo dito sa mundo na para tayo mga estranghero. Kunin natin yung mga bagay na pakikinabangan natin sa Yaumul Qiyamah. Pakikinabangan natin kapag nandun na tayo sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit napakakonti man ito, tinitignan natin na napakaliit nito sa ating paningin. Hindi yan babaliwalain ni Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang gumawa ng napakakonti lang. Ultimo piso na pagbibigay mo sa pulubi, hindi yan babaliwalain ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit napakalit lang nun, piso. Napakalit lang. Pero hindi yan babaliwalain ni Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sino man ang gumawa ng napakaliit na mga gawaing mabuti sa kanyang paningin, ay makikita niya, hindi yun babaliwalain ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin paghandaan, alipin ni Allah. Al-isti'dadu liyawmir rahim. Paghandaan natin ang araw kung kailan darating tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kunin natin yung mga bagay na mapakikinabangan natin kapag nandun na tayo sa Yaumul Qiyamah. Tayo binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakagandang payo. Kung ano ang dapat nating kuning baon. Sinabi niya sa Suratul Baqarah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kayo ay magbaon. Magbaon kayo ika ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamagandang baon ay ang taqwa, ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala.